kaligtasan at magkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Sa ating pong pagtanggap sa umaga pong ito, tayo po ay dudulog una sa lahat sa Panginoon ng personal. Magkaroon tayo ng mga personal na panalangin upang ilapit sa Diyos ang ating mga sarili at magpasiyasat sa Kanya upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus na ating tatanggapin sa pamamagitan ng tinapay at inumin na nasa ating pong harapan. Sa sandali pong ito ay magkaroon po tayo ng ilang minuto ng personal na pananalangin ng bawat isa at pagkatapos po ay aking hihilingin sa ating pong mga elders na narito po sa harapan upang pangunahan, Lord, pangunahan tayo sa panalangin ng pangkapulungan. Sige po, ang bawat isa ay dumulog sa personal na pananalangin. Sige po, atin pong hiningin kay Nanay Loni ang panalangin ng pangkapulungan. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa mga sandali po ito, kami po ay nagpapalinis sa iyong harapan. Ano man po ang aming naging kasalanan, pagkukulang. Tawarin niyo po kami, Ama. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Gawin mo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng mga elementong ito na dumisimbolo ng iyong katawan at dugo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating mga tatanggapin sa sandali po ito. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng kaligtasan na iyong ginawa. Ng biyaya ng kaligtasan ay naganap sa pamamagitan ng pag-aalay mo po ng iyong sarili, ng iyong katawan, at tumigis ang iyong sagalang dugo upang ang aming mga kasalanan ay maipatawad at malinis sa kapangyarihan ng iyong dugo, ng iyong kamatayan. Sa sandali pong ito, sa aming pagtanggap, bilang tanda, Lord, na kami ay bahagi ng iyong katawan. Ikaw ang ulo ng iglesia, kami ang iyong katawan. Na aming dalangin, pagpalain mo po ang aming tatanggapin itong tinapay at inumin na sumisimbolo sa iyong katawan at dugo. Aming dalangin, pagpalain mo po ito na sa aming pagtanggap, muli mo po saliwain ang aming relasyon po sa iyo. Muli po sariwain sa aming puso ang aming mga pangako po sa iyo na paglilingkod ng buong puso. Muli mo po sariwain ang ministeryo na kailangan naming gampanan na kami ay bahagi sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito po sa lupa sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita sa maraming tao. Sa aming pagtanggap, maranasan namin, O Diyos, ang kalakasan at ipagkaloob mo rin sa may mga karamdaman ang kagalingan na kailangan po nila. Dahil ikaw, Panginoon Jesus, ang dakilang manggagamot. Salamat po sa iyong kapangyarihan, sa iyong ginawa, sa iyong pagliligtas. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, atin pong ipamahagi. At habang inaawit po natin ito ang tinapay ng buhay, hawakan niyo lang po ang tinapay at inumin at sabay-sabay po natin tatanggapin.
Ito ang tinapay ng buhay. Lagi mo makibahagi. Ito ang sanang bagong tipan. Inumin mo makikisa. Yan ang natawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Sige po mga kapatid, sa sandali po ito, atin pong itaas ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na nasugatan, nahirapan doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating tanggapin. Itaas po natin ang saro na ating hawak. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na sagalang tumigis sa bundok ng Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Di man po kami karapat-dapat, ay minarapat mo na kami ay mahalin. Iniaalay mo po ang iyong anak na si Jesus upang pagbayaran ng aming mga kasalanan. Siya ay namatay sa krus. Tumigis ang kanyang sagalang dugo upang ang aming mga kasalanan na maipatawad. At mula rito, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay naganap at tinupad ng aming Panginoong Hesus. At ito ay pinahagi sa anumang dako sa sanlibutan. Ebanghelyo ng kaligtasan na aming tinanggap, na aming naranasan, na sa aming pagtanggap, kami ay naging bahagi ng iyong katawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Aking dalangin, ang iyong iglesia, ang iyong katawan, palakasin mo po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Nang iyong banal na Espiritu ay sumangkap sa bawat isa. Bigyan ng sapat na kakayahan na sa aming puso't isipan ng pangunahin ay ang gawin ng iyong kalooban. Ang gawin, Panginoon, ang ipinagagawa mo po. Maging pangunahin sa aming puso. Ang mga bagay, Lord, na pinagagawa mo po. Sapagkat ito po yung pinakamahalaga. Nangangailangan po ito ng agarang pagsunod. Ang pagdadala ng mabuting balita sa mga taong wala pang kaligtasan. Ang pag-aalaga sa kanila matapos nilang makakilala upang sila ay lumago sa pananampalataya. Ito po ang mga gawain na dapat po naming pagtuunan ng pansin, ng panahon. I-priority sapagkat ito ay kailangan, Panginoon, ng sino mang tao. Makita mo po sa amin, O Diyos, na handa kami tumugon
Makita mo po sa amin ang kagustuhan, ang willingness, ang desire sa aming puso na handa kami magpagamit po sa iyo. Handa kami maging bahagi sa gawain ito sa ikapupuri, ikalulwalhati ng iyong dakilang pangalan. Salamat po sapagkat pinili mo kami upang maging bahagi ng pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Sangkapan mo po kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Papag-apuyin sa aming puso ang apoy ng Ebanghelyo na Lord, hindi mawawala, kundi mananatiling nag-aalab, Panginoon, upang kami ay magamit mo po mightily and effectively. Maraming salamat po sa iyong ginawa na siyang aming ibabalita sa buong mundo, sa buong sanlibutan, ang Ebanghelyo ng kaligtasan na ginawa ng aming Panginoong Jesus. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, tayo po idadako sa ating tithes and offering. Tithes and offering encouragement po na gagawin po ni Sister Judith Borbon. Okay, ayan. Sige po, may pa po yung seconds. Aking pong tithes and offering encouragement ay matatagpuan sa Kawikaan 3:9 hanggang 10. Si Yahweh ay handugan mo ng bahagi ng iyong sorry pa kayo. Wala. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang sabi po ay lagi nating bahagi na ang Diyos sa mga tinatangkilik natin upang tayo ay patuloy na pagpalain. Pagsambay, pagpupulit kami ang magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain ng Diyos. Kami narito ang mabuti natin. Sabay ang pagsambay, Panalangin po namin mga ito.
Panginoon, narito po ang mga handog ng mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ito upang magamit namin po, Lord, sa aming mga gawain, Panginoon. Lord, pagpalain po ang mga anak mo nakapagbigay, pero din po, Lord, ng mga hindi nakapagbigay. Nawa, Panginoon, sa susunod po, Lord, ikaw po ang magpala po sa kanila upang maibahagi din nila, Panginoon, ang para sa iyo, Panginoon. Pagpalain po, Ama, ang mga kaloob na ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkain mo ang isang mula sa puso mo. Okay, inanya ko po na tayo po lahat ay tumayo at tayo po sama-sama mawit. Awitin ko natin ito si Song Christ alone. Christ alone, I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by thee, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by thee, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone. Panginoon, maraming salamat po sa aming natapos na gawain, sa isang malayang pagsamba, pagpupuri po sa iyo sa pamamagitan ng mga awitan, pagpupuri, pagpapasalamat. Salamat din, Lord, sa iyong mga salita na nagpapaunawa po sa amin ng kahalagahan ng pagiging handa po namin, pag-aalam ng aming mga puso sa pag-iebanghelyo, sapagkat ang nais mo po ay iligtas ang lahat ng tao. Sa umaga pong ito, Lord, dalangin ko, pagpalain niyo po ang buhay ng aking mga kapatid. Patuloy mo po silang talingain, patuloy na palaguin sa pananampalataya na ang bawat isa ay maging bahagi ng Lord, paggawa, Lord, sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa, sa pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang dako, sa bawat tao na aming kakilala, kaibigan, pamilya, kamag-anak, katrabaho o kaklase, Panginoon, sapagkat maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Lord, sangkapan mo kami ng kakayahan upang kami tumugon na may kahusayan at may kasigasigan para tuparin, Lord, ang aming pong pagkatawag na maging bahagi, Lord, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Lord, dalangin ko rin po sa muli isang linggong tatahakin ng aming buhay, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagpapala, ang iyong pagsubaybay ay aming maranasan. Patuloy na, Lord, sa bawat araw, mabigyan po namin ng kapurihan, kalulahatian, at karangalan ng iyong pong dakilang pangalan. Sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus,
at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.